Yan naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika at trending ngayon sa mga otoridad ang manoy video ng pananambang kay Senator Rodante Marcoleta na ngayon ay masusi ng sinusuri ng mga investigador. Ayon sa mga opisyal, ang bagong ebidensyang ito ay posibleng magbigay linaw sa pagkakakilanlan ng mga sospek at motibo sa naturang pag-atake. Mariin namang tinutukan ng publiko ang bawat updates habang patuloy ang forensic reviews at digital enhancements sa naturang footage. Sa gitna ng investigasyon, umuugong naman ang pangalan ni Senate President Tito Soto matapos may ilang naghayag ng aligasyon na posibleng may kinalaman nito sa plano, bagamat walang formal na kumpirmasyon mula sa mga otoridad. Dahil dito, usap-usapan sa social media na tila kabado raw ang kampo ni Soto ngunit nananatiling haka-haka ang mga pahayag hanggat walang opisyal na findings na inilalabas. Pinayuhan ng mga eksperto ang publiko na maghintay ng verified na impormasyon upang maiwasan ang maling konklusyon. Samantala, iginiit ng law enforcement na malaki ang maiaambag ng CCTV at dashcam recordings sa pagbuo ng timeline at pagtukoy sa mga responsable. Kasalukuyan ng kino-cross-check ang video sa iba pang collected evidence tulad ng witness statements at ballistic analysis. Ayon pa sa mga opisyal, magiging sensitibo ang susunod na linggo sa pag-usad ng kaso dahil dito maaaring lumabas ang pangalan ng tunay na utak kung mayroon man. Patuloy ang pag-abang ng sambayanan at nananatiling sentro ng usapan ng katarungan para sa biktima kung mapapatunayan ang aligasyon laban sa sinumang personalidad. Kahit gaano kataas ang posisyon, inaasahang kakaharapin nila ang kaukulang proseso ng batas. Sa ngayon, wala pang formal na pinangalan ng mastermind at bukas pa rin ang lahat sa posibilidad ng iba pang twist sa investigasyon. Manatiling nakaantabay dahil kami ang magdadala sa inyo ng susunod na opisyal na updates. At yan nga mabalit ang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ano ba pangalan ng tulpo na to? Iba to eh, iba to. Merong ano to eh, merong paninindigan. Si Ben Tulpo ha. Si Ben Tulpo medyo meron siyang paninindigan ha. Pakinggan po natin ha, mga kareaksyon, yung kung pagkakadala ni Bryce Hernandez doon sa Camp Crame ay napasama mga kareaksyon. Alam po ba ninyo kung nasaan si Bryce ngayon? Nandun po siya ngayon sa Pasay City Jail. Notorious po ang Pasay City Jail na napakabaho. Hindi ako nagsabi niyan ha. Hindi ako nagsabi. May nagsabi. Narinig ko lang. Dito mga karyaso, pakinggan po natin si Ben Tulpo ha. Dito magre-react po si Ben Tulpo kung ano nangyari kay Bryce. Pakinggan po natin mga karyaso na tayo mag-react. Ay, napakaganda po ng mga binitawan ni Ben Tulpo dito. Depende. Nagkaroon po ng confusion kahapon. Alam ko maraming may ayaw sa inyo kay Ben Tulpo mga kareaksyon ha. Pero minsan dapat tayong maging tinatawag nating issue-based tayo. Ha? Kung maganda naman ang sinabi ng tao, pakinggan natin at tayo mag-react. Tingnan natin kung tama o mali ang sinabi ni Ben Tulpo mga kareaksyon ha. Ni Bitag po ito, si Bitag. Karoon ng pagtatalo ho si Senator Marcoleta at saka si Tito Soto doon sa naganap na kung saan pagpapahiram or inalaw because of, sabihin na ho natin na maimbitahan itong si Bryce ng mga congressman while still under legal custody ng Senado. But if you look at that, during the time na si Senator Marcoleta ang nasa Blue Ribbon Committee, teka muna, nasa legal custody, etong si Bryce. Sino si Bryce? Eto po, ano? Kasi itong si Bryce, nang siya'y naimbitahan sa Senado, wala siyang sinasabi na may sangkot na mga senador. Kaya nga, nagbiro si Senator Marcoleta kay tinanong ni Senator Jinggoy, sino mga senador na nasasangkot? Di palangalanan mo. And so far, wala. Kaya ang sagot naman ni, patawa lang yun kay Senator Marcoleta, ang sinabi, wala. Sabi ni Senator Marcoleta kay Jinggoy, you're safe. At medyo hindi maganda ang dating kay Jinggoy. But you know what? Sino ba si Bryce? At meron kay Bryce? Sana ngayon si Bryce, naghihimas na siya ng matatabang rehas.
Pasay City Jail. Pero bago po yan, ngayon, nakakaroon na po tayo ng pinahiram po siya bilang isang witness sa Senado at napunta sa Kongreso. Gusto niyo uling marinig kung ano sinasabi ni Bryce? Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at D. Alcantara. Si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Yun po si Bryce. Si Bryce po ay talagang inibitahan po siya ng Senate at nasa kustodiya po siya ng Senado sa Blue Ribbon Committee ni Senator Marcoleta. Sa anumang kadahilanan, nagkaroon ng change of leadership, naimbitahan siya out of parliamentary courtesy. Parliamentary courtesy. Naimbitahan po siya, inalaw po pag-iimbita sa kanya sa Kongreso. Ang pagdating sa Kongreso, yan po nangyari. Ang hindi maganda rito, bakit nung siya'y nasa Senado, wala siyang sinasabi. Pero nung siya'y nasa Kongreso, eto ang kanyang sinabi. Para magsalita po ako ng involved dito kung kanino po napupunta yon. Siyempre, tatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I've said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee. You will be protected by this committee. Nasa Pasay City Jail na. Sige, ano ba pangalan nito? Garbin ba to? Nasa Pasay City Jail na po. As long as you will say the truth. Pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate? May mga involved pong senador dito. At Hindi nga binalik sa Senado, kinulong doon sa tunay na kulungan. hindi ko po alam magiging kapalarang ko. Pinalik niyo ako doon. Magsalita ka muna, and this committee will assure you that you will be protected. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assurance niyo bago ako Napansin niyo? Mga bagay na hindi niya nasabi sa Senado, sinabi niya sa Kongreso. Yan pong ikinagalit ng ibang mga senador. At buong Senate sa nangyari. Tsaka hindi lang po yan mga kareaksyon, hindi lang yun ang kinagalit. Ang kinagalit nila, yung parang nagkaroon ng kapangyarihan itong si Bryce na manduan ang Kongreso, yung Kamara, yung Impracom. Nagkaroon parang siya ang makapangyarihan na ayaw ko bumalik doon, huwag niyong ibalik, magsasalita ako. Pag hindi niyo ako binalik, hindi ako magsasalita. Pag binalik niyo ako, hindi ako magsasalita. Ang gulo yan, Ayaw po natin magkaroon ng brewing war between the Senate and Congress dahil lamang dito po sa mga tao. Kasi magiging mahabang storya po rito eh. Nagkaroon po ng pagtatalo kahapon ang mga senador. Sabi ko, hindi na kailangan ng motion dahil sa tulad po, ibabalik natin immediately. Pupunod tayo mga kailangan sa kanila. Oras we are concerned kung ano yun. Pero hindi natin siguro kukunin ang motion sa kanila. Hindi natin They're having an argument sa Kasi meron po ako na naririnig-rinig. Parang malapit na maging Senate President itong si Minority Leader Cayetano.
Meron po ako naririnig-rinig ha, mga ka-reaction ha. Sasabihin ko na sa inyo ha. Didiretsahin ko kayo. Meron akong naririnig-rinig. Meron nagsasabi sa akin ha, na parang si Cayetano ay malapit na maging Senate President. Kasi ang mga ka-reaction, pag itong si Tito Soto, pinagpatuloy po niya ang kabubuhan niya. Dahil pinoprotekta niya si Tambalos Laws. Pinoprotektahan ba niya? Pakitanggal po yung pinoprotektahan in aid of the legislation. Teka lang, may tatawagan lang po ko sa Senado. Hello, si Reaction TV PH to. Sino to? Sino? Okay. Senado hinahanap ko. Hindi dyan, Senado. Wala niya. Ito yung natawagan ko, mga reaksyon. Natawagan ko yung Bombay. Yung nagpapautang ng 5-6. Nangyari po, naging epekto po ng ito'y kanilang pagtatalo dahil po yung ginawa ni Bryce na parang nabalahura ang pangalan ng Senado na hindi pwedeng pagkatiwalaan ng Senado kasi hindi sila magsasalita na parang ang dating, wag mo akong, sabi ni Bryce, wag niyo po akong ibalik sa Senado kasi malalaking tao ang aking yung makakabangga. Hindi kaya na udyok itong si Bryce kung ano nga yung pinagsasabi kasi una, parang ano man ang tulak sa kanya. Ba't nagbanggit siya ng mga pangalan na dalawang senador na pinahiram ka lang doon pero bakit napunta ang investigasyon ng Senado, ng Kongreso na parang lumalabas yung mga bagay na hindi dapat i-reserve mo doon kasi masisira yung imahe ng Senado, particular ang Blue Ribbon Committee, whether Blue Ribbon Committee ni Marcoleta man yan or the last time that he was the chairman or sa bagong Blue Ribbon Committee chairmanship ni Ping Lacson. It's no longer kung sinong who but the image. Yung sinasabing interparliamentary courtesy and respect. Parehong mga institusyon po yan. Anong nagtulak kay Bryce na magbanggit ng pangalan dalawang senador? Sa Kongreso mismo na hindi niya binanggit doon sa Senate Blue Ribbon. Ang nagtulak sa kanya ay yung kaklase niya. Yung kaklase niya na nagngangalang Ridon. Magkakareaksyon. Siguro nakita niya, classmate, tulungan mo ako, classmate. Tulungan mo ako. Oy, kinukulong nila ako sa Senado. Dito na lang ako sa Kamara, pwede ba? Sa Kongreso na lang ako. Sige na, sabihin ko lahat ang gusto mo sabihin. Sige. Oy, classmate Ridon, tulungan mo ako, classmate Ridon. Sabi ni Ridon, okay, tutulungan kita. Magpuda ka dyan, magsalita ka na magsalita. Sabihin mo, magsalita ka, senador, sino senador? Nagsalita yung tanga. Ngayon yung tanga nando sa Pasay City Jail. Ang baho, ang init, walang aircon. Kimirit, ayaw niya pang bumalik sa Senado. Tandaan niyo po, listen carefully. Under legal custody ng Senado si Bryce na out of parliamentary courtesy at bilang paggalang na rin sa kapwang institusyon na tulad ng Kongreso, inalaw ni Tito Soto, yung bagong Senate President. O, diba? Parang hindi rin niya trip si Tito Soto. Alam po ba ninyo, ito, may nagre-ring na yung phone ko. Hello? Ay, oo, ito yung ito po yung insider sa Senate. Hindi ko pwede sabihin ko ng pangalan. Anong balita dyan? Okay. Balita ko, malapit na palita si Soto. Totoo ba yun? Totoo ba? Hindi siya tatagal. Bakit? Okay, halimbawa, ngayon may siyam na sila. Si Pia, Cayetano, 10 na sila. Kasi, di ba sabi mo sa akin si Alan Peter ang magiging Senate President? Di ba? Di ba sabi mo di kung si Pia Cayetano, 10 na sila. 3 na lang. So malamang sa malamang, pag naramdaman ni Lito Lapid na iba na naman yung majority, lilipat na naman yun. Dalawa na lang, yung bilyar. Hindi babaliktad yung bilyar? Babaliktad yung bilyar. Siyempre, si JBRC to. Parang si Lito Lapid din yun eh. Pinakauli siyang pumirma si JB. Sinigurado muna niya na mananalo yung si Tito. Kung nakakalap na sila ng 12, pang 13 siya. Yung bilyar, yung dalawa, pang 15 silang dalawa.
Palagay ko pati yung bilyar, sinigurado muna nila may 12, di ba? Tama? Yan ngayon, pag nararamdaman na, halimbawa, 10 na, si Pia Cayetano, 2 na lang. Halimbawa, si JB, isa na lang. Oh, di ba, si JB, isa na lang. Eh, nandiyan pa si yung talon-talon din na si Lito Lapid, no? Di ba? Yan nga, kailan papalitan si, wala pa date. Okay ba, ingat ha. Dahan-dahan ka, o baka mahuli ka dyan, kita dyan. Ikaw yung aking espiya. Spice boy. Spice girl. Okay, bye. Wala akong kausap doon. Hindi, balita lang mga karyaso na hindi magtatagal itong si Tito. Dahil nakita nila kay Marcoleta, talagang pinaggigisan ni Marcoleta, walang nagawa si Tito. Hindi pa doon sa Pasig City Jail. Doon po nagkaroon kasi si Bryce, yung nagsalita, abay, nabalahura ang imahe ng Senate Blue Ribbon Committee, whether Senate Blue Ribbon Committee ng dating chairman si Marcoleta or Senate Blue Ribbon Committee nitong bagong si Pampilo Lacson dahil sabi niya ayaw ko nang bumalik sa Senado. Sino ang nag-udyok? Sino nag-udyok kay Bryce na parang magsalita na ginamit pa ang Kongreso na forum para magturot magsalita? Para magsalita po ako ng involved dito kung kanino po napupunta yun. Siyempre, tatakot din po ako sa buhay ko, sa pamilya ko. Kasi hindi naman po birong tao itong mga involved dito eh. As I said, Engineer Bryce, you will be protected by this committee as long as you will say the truth. Pwede po bang huwag nyo na ako ibalik sa Senate? May mga involved pong senador dito. At hindi ko po alam, magiging kapalarang pag pinalik niyo ako. Bobo rin siya, bobo. Bakit? Akala niya, pag pinatawag siya ng Blue Ribbon Committee, ligtas na siya. Kahit dyan ka pa, pag pinatawag ka ng Blue Ribbon Committee, dadaling ka doon. Sa ayaw at sa gusto mo. Magsalita ka muna, and this committee will assure you that you will be protected. Your Honor, parang mas kailangan ko po muna ng assurance niyo bago ako magsalita. Magsalita ka muna. I can assure you this committee... Naku, Diyos Mariosep, sigurado ka ba, Congressman Garbin? Sigurado ka sa sinasabi mo? Ikinabuisit yan ng buong Senado, ha? Ikinabuisit yan ng buong Senado. Ang mga senador, binoto po yan, Republic of the Philippines, buong bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi ko sinasabi kayo sa Kongreso, hindi mahalaga, kasi binoto rin kayo ng tao doon sa mga distrito ninyo. Baka magalit na kayo dyan. Pero pag binalahuran at medyo kapwa ninyo mga mambabatas, give due courtesy and respect. Sino ba nag-iimbestiga? Do not try to preempt the investigation na gagawin ng sinasabing Senado at gusto nyong sabihin, pagdating sa mga kaso ng Senador, kami mag-iimbestiga. At sasabihin naman dito, pagdating sa kaso ng mga congressman, Senado mag-iimbestiga. Stop! Ano ang nagtulak doon kay Bryce para magsalita? Alam niyo bakit? Kasi ayaw niya daw bumalik. Doon na insulto yung bagong Senate Blue Ribbon Committee Chairman si Pampilo Lacson. Naggalit si Senator Marcoleta. Naggalit yung ibang mga senador. Kaya medyo nahirapan si Tito Soto, Senator Tito Soto, magpaliwanag doon sa kanyang mga kabaro na senador na bakit mo pinahiram nasa legal custody ng Senado itong si Bryce. Kaya sa nangyari, sige parang ganun, o kung ganun na lang, we assure you, give you protection. Ito po ngayon, welcome to Pasay City Jail Resort. Panoorin. Tama lang lakad. Tama lakad lang. Sir, dito na tayo, sir, ha? Dito na tayo. Dito na tayo. Hindi naman parang parusa
doon siya ilalagay muna, hindi na sa, well, PNP custody, doon sa Pasay City Jail, malapit sa Senado. Pangalawa, doon para neutral. Kasi baka sabihin ng doon. O ngayon, kumusta ka na? Good morning, Congressman Garbin. Pinasalita mo, inudyok mo, din nagsalita. O ngayon, sa imo. O naprotektahan mo? Naprotektahan mo ba? Ano kaya isama kita sa kanya? Para mag-enjoy kayong dalawa. Isama mo! Bitag! Idol! Isama mo no! Isama mo yung si Garbin! Saka si Garin! Garbin tsaka si Garin, isama mo doon! Pabiro lang yung sinasabi ko, pero may kasamang pangungutya. Sarcasm yung ginagawa ko. Kasi hindi tama. Kung talagang gagamitin natin yung respeto sa bawat sinasabing institusyon, Congress and the Senate, you need to have mutual respect and pag sinasabing mutual respect to the institution that we're representing. Hindi po pwedeng, kaya nga may sinasabing interparliamentary courtesy. Pinahiram umano ni Senator Tito Soto, yung bagong Senate President ng Senado, etong si Bryce, sa kahilingan ng liderato ng Kongreso. Okay? Etong si Bryce. Nung napunta sa Kongreso, ayan, may nagsasabi kasi sa amin na ayokong paniwalaan, binulungan daw, sige magsalita ka, ganitong ganyan. Kasi syempre, nasa kustodiya siya ng Kongreso. Doon nagsalita at sinarapan naman tong si Bryce. Kala niya siguro mapoprotektahan niya. Magsalita ka muna, sabihin mo ang totoo. At baby, we can assure you, we give you protection na ang protection namin bibigay sa iyo, nasa loob ka ng Pasay City Jail. Yun bang ibig mo sabihin, Bryce? Congressman Garbin, dapat sinabi mo, we can assure you that we can protect you, may bulletproof vest ka pa, sa loob ka ng Pasay City Jail. Maraming pumada at tayo'y magyugyugan. Yeah, magyugyugan ngayon dyan sa Pasay. Ikaw naman, Raulo. Pag sinasabi, nakaharap sa'yo, about face! Talikod. Nagbaba po ng Babarato sa puwit. Sorry, nadulas po yung dila ko. memorandum si DPWH Secretary Vince Dizon sa kanyang ahensya. Alam niyo po ba kung anong kanyang binaba na ito'y memorandum? Ang kanyang utos, huwag daw po muna mag-uniforme, magsuot ng uniforme ng DPWH ang mga opisyal at empleyado ng kawane ng DPWH, Department of Public Works and Highways. Huwag daw po muna magsuot ng uniforme ang mga opisyal at mga empleyado. May patch po yan, makikita ninyo rito. Dahil sa matinding galit daw po ng publiko sa flood control. Kalalabas lang po to. Pero dapat din daw silang pumasok ng presentable. Huwag naman yun akala mo pupunta kayo sa beach. Tapos ang inyong mga puruntong, yung garter ng yung puruntong, parang bacon na halos nahuhulog na. Dagdagan pa natin yung inyong mga brief. Mayayaman naman kayo, pero mukhang malutong na. Parang bacon, pinaritong bacon. Tatatawa si Raul, ha? Pero dapat din daw talagang pumasok kayo ng presentable, bagamat wag naintindihan daw ni Secretary Vince na okay lang pumasok ng wag mag-uniforme kasi medyo mainit ngayon ang taong bayan. Marami raw kasing galit sa DPWH, hindi po natin masisisi, baka mapag-initan po sila. May karapatan po kayong magalit, may karapatan po kayong sabihin yung galit sa nakikita po ninyong mga kaganapan, lalo-lalo na dito sa mga, sa bansa po natin. Pero wag po tayo gumamit ng dahas, lalo-lalo saktan po natin yung mga taga-DPWH. Although, alam niyo naman kasi, hindi namin kami pipigilan, pero bawal po yan, against the law. Pag nananakit po kayo ng kapwa,
Kasi may batas po tayo. Gumagana pa rin po yung ating gobyerno at mga batas po natin. Bagamat meron dyan ilan mangilan, hindi pa po sapat yan na sa dami po ng ating populasyon na nasa ilang daang milyon na tayo, 120 million na atang population natin. At mangilan-ngilan lang dyan. Siguro may mga 1 milyon mga masasamang itlog na dapat kinukuha na ni Lord. Pero nandyan pa rin. Pero hindi sila makukuha kasi ang mundong ito talagang ginawa, may masama at may matitino. Di ba? May maitim at maitim na may maputing tupa at maitim na tupa. Wala namang maitim na tupa eh. Kambing yun. Kambing may sungay. This is Bitag Live. Ano to? Tama face. Hey, Bryce, sumanda ka. Oh, marami kang salamat dyan. Marami pa. Walang nga ka, Bryce. Request ka pa kasi. Anong nangyari sa'yo, di ba? Naku, mga kariyaki, sinasabi natin eh. Kala ni Bryce, matalo na siya. Oh, di ba? Hawak na ni Senador Ping Lacson ang CCTV footage ng pagpunta sa Senado ng kinatawan ng isang construction company para ipadala umano ang kickback sa isang senador. Nako, halimbawa po may katotohanan itong sinasabi ni Ping. Sabi-sabi pa lang naman eh. Halimbawa may katotohanan at yun ay si Jinggoy Estrada, okay lang. Kung yun ang katotohanan at kung dapat paparusahan si The Bad One, parusahan. Pero kailangan, Ping, kailangan malinaw yan ha.